Bilang isang Kristiyano, mahirap paniwalaan na ang mga taong namayapa na ay maaari pang bumalik sa mundo nating mga buhay. Maraming nagsasabi na kakablik raw sila sapagkat may mensahe silang nais sabihin. Taong 1999, mga alas 12 ng tanghali, habang ako ay naglalakad pauwi ng bahay mula sa paaralan, ay nakasalubong ko ang aking kababatang si Jake at ang kanyang ina na si Aling Inday. Nakangiting binati ko sila at masiglang kinausap ako ni Aling Inday. "Dalagitan na pala si Mary, ang ganda mo ng bata," sambit pa niya. Napag-alaman kong galing pala sila sa doktor dahil pinatignan niya si Jake. Kinagabihan, humangos na patungo si Kuya Albert sa bahay namin upang ibalitang sumakibilang buhay na raw si Aling Inday. Lahat kami ay hindi makapaniwala, lalong-lalo naman ako dahil nakausap ko pa siya bago pa mangyari ito. Hinold up daw siya sa kabilang subdivision kung saan siya dumaan. Hindi lang yun, siya rin ay pinagsasaksak sa likuran hanggang sa mamatay. Kwento pa ni Kuya Joshua, maririnig ang malalakas na hagulgol ng mga anak at asawa ni Aling Inday sa loob ng kanyang tahanan. May mga pulis at mga barangay tanod din sa loob ng bahay nila ng gabing iyon. Kung alam ko lang sana na ganun kapanganib dumaan sa lugar na iyon, ay hinatid ko na sana siya. Pinasakay ko na lang siya sa tricycle. Wala naman dalang malaking pera ang asawa ko. Sapat lang ang dala niya para sa pamasahe papasok sa kanyang opisina sa Makati. Napakasama ng mamatay tao na iyon. Ang hinagpis ni Mang Jose. "Hindi totoo ito. Sabihin niyo sa akin na masamang panaginip lang to. Kasama ko pa si mama kanina." Pagtatangis naman ni Jake. Agad silang dinala ng mga pulis sa pinakamalapit na klinika kung saan dinala si Aling Inday ng isang tricycle driver na nakasaksi bago siya tuluyang mamatay. Dead on arrival siya noon ayon sa doktor ng klinika. Nagtamo siya ng 8 saksak sa likurang bahagi ng katawan. Sa 8 ito, isang saksak lang ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Tinamaan kasi ang kanyang kaliwang baga. "Pilit po niya akong pinapahinto at isakay siya kahit napakarami ng dugo na tumataga sa bibig at katawan niya. Ikinuwento pa niya na siya raw ay na-hold up malapit sa Tahalahiban. Nagsusumamo siya na bilisan ko raw magmaneho papuntang ospital dahil kailangan pa raw niya magtrabaho para sa 4 niyang anak." Pagkasalaysay ng tricycle driver sa kanila, ayon naman sa mga tambay malapit sa pinangyarihan ng krimen, ay may mga narinig silang ilang ulit na sigaw na humihingi ng tulong. Hindi nila ito pinansin sapagkat akala nila meron nang nantitrip sa kanila. Lumabas din sa investigasyon na walang nakuha o kahit anong gamit o pera ang holdapper. Maaaring nataranta ito sa lakas ng pagsigaw ni Aling Inday kaya ito ay nasaksak. Naging napakalungkot ng burol ni Aling Inday. May mga sisiw pa nga sa ibabaw ng salamin ng kanyang ataol. Simbolo raw ito ng paghingi ng hustisya kapag may namatay sa isang krimen. Maraming tao ang nakiramay. Umabot sa 1 buwan bago napagdesisyonan ng buong pamilya nila na iuwi na lang sa probinsya ang bangkay ni Aling Inday at doon na lang sila mamumuhay. Masakit man sa kanila na iwan ng tahanan nila, ay wala silang nagawa dahil si Mang Jose ay na-stroke at mahirap nang makahanap ng trabaho. Lumipas ang ilang araw, magmula nang mawala ang buong pamilya nila, naganap ang hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko. Mahilig kasi akong mag-aral sa bahay tuwing alas 12 ng madaling araw. Ganong oras ang aking nakasanayan. Dahil napakatahimik sa lugar namin, malamig din ang simoy ng hangin sa madaling araw. Hindi ko inaasahan na may maririnig akong ingay mula sa labas ng aming bahay. Kalampag na tila may naggagalawang kagamitan. Mahina sa simula pero habang tumatagal, palakas ito ng palakas. Talagang malakas na malakas.
Inakala ko na may inaayos lang sa isang bahay malapit sa amin kaya pinaliwala ko lang ito. Nang mga sumunod na araw, nagigising na talaga ako sa mga kalabog na naririnig ko tuwing sumasapit ang 2:00 ng madaling araw. Sinasabayan pa ito ng iyak ng isang babae na may matinding emosyon. Hindi na talaga ako makatutok sa mga pinag-aaralan ko dahil may kakaiba na ako nararamdaman. Tumitintig na ang aking balahibo. Bumibilis na ang tibok ng puso ko. Isang araw, nagkaroon din ng kasagutan ng mga katakataka kong naririnig. Nalaman ko na hindi lang pala ako ang nakakapansin nito. Lahat pala kaming magkakapit-bahay. Ayon sa mismong kapitbahay nila Aling Inday noon, nagmumula raw ang ingay na iyon sa loob mismo ng bahay ng pamilya ni Aling Inday. May umiiyak na babae sa simula at habang tumatagal, may kung sino anong malakas na pwersa na tila galit na galit ang nagyuyugyug ng dining set nila na gawa sa mamahalin at matibay na kahoy. Ang hinala nila, kaluluwa iyon ni Aling Inday. Tila hindi nagustuhan nito ang napag-uusapan siya dahil sa pagsapit muli ng 2:00 ng madaling araw, hindi lamang malakas na kalubog ang aming naririnig. Nakita rin na naputol ang mga alamping sampayan namin magkakapit-bahay na walang gumagalaw. May mga kaluskos na maririnig sa mga halaman ng mga kapitbahay namin. At ang pinakamatindi sa lahat, natumba ang upuang sagrado ng chapel sa hilera ng mga bahay namin. Napagpasyahan namin lahat na magtirik ng mga kandila at magdasal sa bahay nila. Ngunit nagpatuloy pa rin ito ng halos ilang buwan. Nang huminto ang mga ingay sa madaling araw, may naglakas loob na umupa sa bahay na ito. Akala kasi ng lahat ay natapos na ang pagpaparamdam. Hindi pa rin pala. May mga pagkakataon na naghihiyawan palabas ng bahay ang mga nakatira dito. Ilang beses daw nilang nakikita ang refleksyon ni Aling Inday na nagsusuklay sa salamin nila sa kwarto. May panahon din na pinapatayan sila nito ng radyo kapag masyado itong napagpatugtog ng malakas. Naranasan din nilang pagbuksan sila nito ng bentilador sa tanghali. Hanggang ngayon ay walang nakakapagpatahimik sa bahay nila Aling Inday. Maging ang kaso kung sino ang pumatay sa kanya ay napaglipasan na lang din ng panahon. Tila nakasanayan na lang ng karamihan sa lugar namin ang ganitong karanasan. Ano? O sino kaya ang nagpaparamdam sa bahay na iyon? Talaga kayang si Aling Inday ito? Ano ang kanyang mensahe? At bakit wala naman naiintindihang nais niyang ipabatid sa mga mahal niya sa buhay?